Hi guys, for today's video ko ngayon ay magluluto ng gambas pigpil. Yan, so yan ang ating mga ingredients. Meron tayong sibuyas, bawang, tsaka ipanit na natin ay more cubes. So yan ang shrimp natin ay nilagyan na po natin yan ng nilagay na tayo ng konting ginger. Yan, so igigisa natin siya sa olive oil. Ayan. So, yan mga ingredients natin. Madami siyang olive oil. Kasi yan magiging sauce sa ating shrimp. Ayan, so una natin igisa yung ating sibuyas. And then, sunod-sunod na po yan. Yan, so minsan, pag gumawa ako nito, gumagamit ako ng butter. Ayan, nilagay na din natin yung ating bawang. Pero, may mga time na ang ginagamit ko pag gumawa nito, pag nagluto ako nito ay ginagamitan ko siya ng butter. Pero ngayon, olive oil ang ilalagay natin. Pwede siyang butter, pwede rin olive oil. Yan, so ginisan natin ang sibuyas at bawang. And then yan naman, ito naman ay hinalo kong coriander leaves, tsaka baktunis. Ano nga yung baktunis baktunis sa English, basta baktunis, tsaka coriander leaves. Yan. So, yan siya. And then, ilalagay na natin dahan-dahan yung shrimp. So, ang magiging sauce dyan ay ang olive oil. Tapos, of course, yung ating shrimp ay Tapos, mag-add din tayo ng lemon. Kasi yung lasa nito ay, yung malasa siya, pero medyo asim-asim. Actually, hindi ako kumakain itong shrimp. Pero, ako nagluluto. Kaya ang ginagawa ko, titikman ko lang yung sauce. Kung sakto na. Ayan, so maglalagay tayo ng black pepper. Complete ricados po yan. Pero, ayan. So, minsan pinapatigim ko yung kasama ko. Ayan, so halo-haloin natin. Kasi yung shrimp natin ay magtutubig pa po yan. So, yan ang tinatawag na gambas, pilpil. Tapos maglagay tayo ng chili flakes. Yan, sakto-sakto lang. Di siya, isang kuha, ganyan. And then, ayan. Actually, yung recipe na to, madali lang naman siya lutuin. Kasi yung shrimp, hindi naman siya kailangan ilaga ng gusto. Yung makulaan lang siya, mga 30 siguro, mga ilang minuto, 15 or 10, yan. Pwede na po yan siya. Tapos, timplahin na lang ng sakto. And then, takpan muna natin yung ating shrimp hanggang sa kumulo-kulo siya. Kasi yung shrimp natin, kahit na wala siyang tubig, yan. Tapos, ang partner nito, ito, yung saffron rice. Yan ang partner dyan sa shrimp. Ayan, so yung takat ng kawan natin, pinalitan natin ng siya square dahil ngayong pabilog, parang alam mo siya may crack sa gilid, baka mabasag. Problema ko pa at mapunta yung dulog dyan sa niluto ko. Ayan, so yan na siya, kumulo-kulo. O, kahit hindi natin nalagyan ng nagpo-produce ng water yung ating shrimp dahil nga basta ganyan talaga yung shrimp. Siguro kahit minsan yung mga isda or gulay, ganyan. Yan, so yung lemon natin, dalawang ilalagay yan. Ipiga ko siya dyan. Kasi yung lasa niyan parang medyo maasim-asim. Ayan, siguro talaga yung lasa ng recipe na to. Yung gambas pilpil. Pero yung panggisa dyan, pwede yung butter or pwede rin yung olive oil. So ngayon, sa pagluto ko ngayon, ang ginamit ko ay olive oil. Yan, so ipipiga ko yan dyan, dalawang lemon na hiniwa ko. Ayan, so yan siya.
2 kilo yung shrimp. Malaki kasing kawali natin kaya mukha siyang unti. Tsaka kahit malalaki yung shrimp, pagka niluto mo, medyo lumiliit siya. Mostly kasi niluluto ko nito ay lang siya, medium or large. Minsan rin, yung malaki. So, unting kulo, tapos na po ito. At pagkatapos nito ay susunod natin yung second recipe na isi-share ko sa inyo lahat. Ayan. So, ang next recipe nito, after itong shrimp, gambas pilpil, ay yung beef. Yung beef, minarinate ko po yan muna. Yung sa next recipe natin ay minarinate yung beef muna sa mga ingredients na papakita ko mamaya. So, yan na yan. So, naluto na yung ating gambas pilpil. Shrimp po siya. Ayan, ito naman yung beef natin. So, yung beef natin ay soft po yan. So, maglagay ako ng soy sauce. Soy sauce natin mga 3 spoon I think yan. So, olive oil ito. Ayan. Tapos, yan, naka-gloves naman ako. Yan, ihalo-halo natin ng ating kamay ang oil and then soy sauce. Tapos may mga ibang ingredients pa kung ilalagay dyan. So yung ating beef, pag niluto yan, soft yan dahil sa olive oil. Yan, so may gloves naman ako, malinis. So yan, so mga ingredients, yan mga gulay natin ihalo. Meron siyang celery, may carrots, sibuyas, and then green bell pepper. So lalagyan pa siya natin ng tomato paste. And then meron tayong paprika, sweet paprika. Yan, may black pepper, sweet paprika, and then cornstarch po yung powder. So, yan, ilalagay natin dyan para pag nagluto maya ay, ayan. So, yan ang ating beef. Malambot po siya kasi, siguro siya, kasi may mga beef is iba. Sa kasi ito siya nabili sa, tawag nito. Ayan, so soft po yan kasi yung baka siguro bata pa, ayan. Mostly kasi ang tinitinda doon sa hindi natin siya lalagyan ng hindi tayo maglalagay ng oil kasi nga, dito minarinate natin siya, may olive oil yung ating beef. So, i-mix lang natin dyan kasi nga dahil may oil siya. May need na ng gisa sa oil yan. So, ayan yung ating beef. So, dahan-dahan na yun siya magluluto. Ayan, so halo-halo lang natin dahil na may olive oil yung ating beef. So, no need na siya ng wala namang taba ito, puro to laman. Pero, dahil nga dun sa pag-marinate na may olive oil, ayan, maluluto yan siya. And then, of course, yung beef natin, kahit dry po yan, ay nagpo-produce din ng unting water or fats, whatever dyan sa karne. So, hiniwa ko yan ng manipis yung paghiwa ng ating beef. And then, hiniwa ko pa siya ng pahaba na manipis din. Parang pang steak. So, ngayon, bukod dun sa olive oil, maglalagay tayo ng butter. Para more soft yung ating beef. Ayan, so yung butter natin ay matutunaw dyan sa beef na hinahalo-halo natin sa kawali. So, yan ang lunch nila for today's video. Yan. Kasi halo natin ng cornstarch para lumapot yung ating karne. Tsaka pati yung paprika ihalo na natin. Tapos halo-haloin. Tapos mamaya ilalagay na natin yung mga vegetables. Ayan, tomato paste.
Kaya medyo mapula-pula yung ating beef dahil dyan mag-add din tayo ng tomato paste. Ayan. Dinagdag na din natin yung cornstarch. So, malapit na yun maluto yung ating nilulutong beef. So, tapos ilalagay na natin yung mga ang sibuyas. And then, yan. Sunod-sunod na natin ilalagay yung ating gulay na ihalo dyan. So, yan ang ating recipe for today's video. And then, ang carrots. Yung carrots naman kasi hindi naman kailangan ito ilaga ng husto dahil nga much better siya cook. And then, iyang celery. At yung green bell pepper, hiniwa ko siya ng pahaba at maliliit. So, yan na yung ating beef. Yan. So, haluin lang natin at a few minutes, like 1 or 2 minutes ay luto na po ito. Ayan. Anyway guys, sa mga bago sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and comment po. Ayan. So, sana ay magustuhan nyo ang aking recipe. Ang una ay gambas pilpil, and then itong pangalawa ay beef, marinated beef, tsaka with vegetable. So, tuloy natin halo-halo. Ayan. Tapos tatakpan din natin yan ng bahagya para maluto yung ating gulay. Ayan. So, yung pantakip ko ay square pa siya. Hindi siya circle. Dahil takip po yan ng isang nilulutoan ko na pang grill. Yung pabilog kasi na takip nito ay medyo may crack siya. Kaya natakot din ako maglagay kasi masayang yung niluto natin. Mamaya ay babasag at mapunta sa niluto. So, yan na yan. Yan na yung ating recipe. Ililipat ko na siya sa Pyrex. Ayan guys, yung recipe natin for today's video ay gambas pilpil, and then ito po yung ating beef with veggies. Yan. So, mega love shoutout sa lahat. Ayan. Sana ay nagustuhan nyo ang aking video. At sana may matutunan kayo pag minsan ay nakalimot kayo kung ano pwede nyong lutuin na available sa ating kusina or sa mga refrigerator natin or freezer. Yan. So, may idea na kayo kung ano namang ibang recipe ang pwede natin nyo lutuin. Yan. So, mega love shoutout. Anyway, don't forget to subscribe. And please hit the notification bell, choose all, para every time na meron akong upload ay manonotify po kayo. Yan. Thank you so much. Thank you for watching. God